muna tayo kay Marcoleta. May sinasabi si Marcoleta bumabanat. Ano ho? Bumabanat sa Tuadcom. Tuadcom daw po ang tawag nila mga kababayan. Tuadcom ang tawag nila doon sa naa-appreciate ng mamamayang Pilipino, mga bossing. Kasi po nakikita yung mga kabuktutan, nalalaman yung mga irregularidad noong panahon ng dating Pangulong Duterte. Ang tawag po nila Tuadcom. Tayo naman po, Quadcom. Ano? Maganda po ang ginagawa ng Quadcom Siguro kaya naisip po nila, mga kababayan, na Tuadcom, kapagka pupupo nga naman si Kibuloy, dito, Yung komite. ano po ba, saan po ba tumutuwad? 'Di ba sa Marcobeta? Sa Cubeta, doon sa loob ng Cubeta. Oh, 'di ho ba? Kayo tinatawag niyong Marcobeta si ano, baka diretso sa Cubeta ito, 'no? Diretso at paano mong hindi masasabing didiretso sa Cubeta yan si Marcoleta? Hanap ng tinapa, pang number 25 na yata, ni hindi makatungtong sa top 20. Sabihin mo na nga lang pang number 13 hanggang 20 Hindi pa magawa nung kanyang kandidatura. Kung noon ho, mga bossing, uniteam pa yon ha. Uniteam pa yon. So, ibig sabihin, mga boss chief, amo sir, nandiyan ang mga DDS at nandiyan ang yung mga supporter po ng Pangulo. Halos hindi po magawa-gawang makapasok po sa top 20 nung kanyang kandidatura. Ngayon pa kaya na DDS na lang ang nakasuporta dito sa itlog ni Marcoleta, sa kandidatura ni Marcoleta. Ano ho? Pakinggan na ho natin yung binabanat ni Marcoleta, mga boss. Na Wadcom na naging Wadcom na. Wadcom pala, hindi to Wadcom. Akala ko Wadcom yung tawag ninyo, di ba? Bagay yun sa Marcobeta. Isa kayong komite na ang tanging layunin ay magbalangkas ng mga panukalang batas. Pero ang ginagawa... Yun nga, di ba? Kukuha, gagawa, hahabi ng batas base po doon sa mga pangyayari, doon sa investigasyon. Para doon sa investigasyon sa dating Pangulong Duterte. Paano gagawa ng batas yan? Kung walang mga pagkukuhanan ng example. Paano gagawa ng batas yan? Kung wala namang mga pangyayaring kumbaga pagkukumparahan o pagkukuhanan ng batas. Paano, Marcoleta? Di ba? Kasi itong mga to, mga bossing, no, galit na galit po sa Quadcom. Bakit? Kasi nga mga kababayan, bossing ho nila yung nandoon. Sabi ni apelido kong si Diosdado Ramos, Marco Lelat. Umaasa pa to na magiging senador, ano? Alam nyo, ako naniniwala ako, may talino to no? May talino to Kaya lang kakapagtanggol sa dating Pangulong Duterte, kakatanggol sa mga DDS, nagiging utu-utu na din ho, mga kababayan. Sino boboto dito? Isa-isahin natin, gusto mo? Sabi ni Eduardo Lanceta, utot mo, survey ng loyalista ni Marcos. Hindi, ito, real talk kita ha. Isa-isahin natin. Sino boboto kaya sa dito kay Marcoleta? Ilan lang naman po ang mga grupo no? Sa politika. Grupo ng mga kakamping o dilawan? Grupo ng mga kakamping, may boboto kay Marcoleta? Sino? Wala! Sabihin na natin, 100% walang boboto na kakamping kay Marcoleta. Sumusuporta sa gobyerno, may boboto kay Marcoleta? Sige nga. Meron, wala? Wala! Nakasuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Magkaiba po pa kasi para sa akin yan no? Meron mga talagang loyalista po ng mga Marcos. Loyalista ni Pangulong Bongbong Marcos.
Meron po talagang suporta sa Pangulo dahil po gobyerno yung sinusuportahan. Supporter ng Pangulong Bongbong Marcos meron? Wala. O sino pa? Yan lang naman eh. DDS. O yan, meron dyan. Tingin nyo kaya ipanalo ito? Mga bossing naman. Hindi naman ho tayo aanga-anga na kagaya po ng mga DDS dyan. Sarili niya lang ang boboto sa kanya. Dati siguro mukhang may pag-asa pa, pero yung nakasuporta pa nga yung mga ano, yung supporter ng gobyerno kay Marcoleta, hindi pa din ho makapasok-pasok, eh, sa top 20, eh. Ngayon pa kaya na papunta na DDS na lang ang boboto sa kanya? Oh, tingnan niyo nga ho yung kay yung kay Bato de la Rosa, ni hindi na po maiangat-angat. Nandoon naglalaro pang-12 hanggang pang-15. Kung si Bato, delicates, eto pa kaya, pang-benching ko, mahigit. Si, sino ba yun? Si Puting Ahas. Si, yung medyo mataas ho yung noo. Si Rodriguez. Oh, yun pa kaya ayan, si Kibuloy, na pagkalaki-laki nung kanilang mga ano, pagkalaki-laki nung kanilang mga billboard doon sa EDSA, kung sa EDSA yun. Pang number 38. Papasok ba 'to? Gawa ninyo ay kabaligtaran sapagkat ang nagaganap sa inyong mga pagdinig ay panguusig lamang sa mga taong inaakala ninyo na nagkasala sa batas. Ito ay hindi nyo dapat gawin sapagkat ito'y saklaw na ng ating mga korte at ng ating National Prosecution Service na kinabibilangan ng mga piskal. Hindi na daw po. Pero na-appreciate ng mamamayang Pilipino 'yan, Marcoleta, 'no? Subukan mo yung mga kalaban niyo. Bakit si Bato de la Rosa? Bakit si Bato de la Rosa? Kapag si Bato de la Rosa ang nagpa-hearing doon sa sa Senado, pwede. Pideya leak, ano? Pwede. Pero kapagka sa Congress, tapos, iniimbestiga si dating Pangulong Duterte, hindi pwede. Ikaw talaga, Marcoleta. Dito sa ating bansa. Ang paulit-ulit na pag-iimbestiga ninyo sa Pangulong Duterte ay taliwas talaga sa inyong responsibilidad na mismong ang ating saligang batas ang nagtakda. Huwag kami, Marcoleta. Huwag na ring iboto yung party list ni Marcoleta para wala siyang mapasukan. Wala na din ho yan. Ano? Sabi ni Sir Tony Ninobla, na galing pang Japan, Vic Rodriguez at mga prodigong na kandidato, umaasa pang manalo sila at akala nila 32 million. Yung 32 million na sinasabi nila ho, mga kababayan, kasama pa kami dun eh. No? Kasi isa kami sa bumoto doon sa 32 million. Ngayon, sorry. Sa susunod na eleksyon, etong 2025 midterm, yung mga dismayado kay Inday Sara Duterte, siyempre hindi iboboto itong mga ito, no? Bawas ang 32 million diyan. Di ho ba, mga kababayan? Marami nang naihayag ang ating dating Pangulo ukol sa war on drugs na may Kaya nga pala Marcoleta, bakit hindi mo ipaliwanag yung sinasabi ng dating Pangulo na tanggalin daw yung wig, tanggalin daw yung wig ni Marcoleta. Naka-wig ba si Marcoleta? Sabi ni Pilo sa Putasyo, tanggalin na muna yung wig niya, itapon sa kubeta, baka itapon sa West Philippine Sea. Naka-wig pala si Marcoleta. Ang ganda-ganda ng buhok ni Marcoleta. Ang ganda-ganda ng buhok ni Marcoleta. Sabi nga ni Malupiton, ano? Bakit hindi niya i-discuss, mga kababayan, yung sinabi, inamin ng dating Pangulong Duterte na binubuyo nila yung mahuhuli nila para manlaban. Imbis na suko na lang, pasok na lang sa oblo. Di ba? Para makapagbagong buhay. Hindi. Bigyan mo ng rason yan para manlaban. Buyuhin mo yan para manlaban. Di ho ba? Tama ho ba yun?
Tayo po, bawat isa sa atin, kahit mga walang silbing mga DDS, eh, importante po ang buhay niyan sa mundong ibabaw. Karapatan po nilang mabuhay, mga kababayan. Oh, 'di ba? Kahit kahit mga araw-araw naghihingian ng ₱20 na bigas yang mga DDS, karapatan pa din niyang mabuhay. Oh, ang pinakamahalaga at pinakaimportante na meron tayo dito sa mundong ibabaw, hindi yung mga pa-Rolex-Rolex, hindi yung mga pamalalaking bahay na yan, kundi po ang buhay natin. Kung meron ka man yan lahat na yan, 'pag nategi ka, wala na yan, hindi na sa'yo yan. Mapupunta na yan sa ibang mga tao. Tapos yung laban kontra droga nila, etneb-etneb lang, 20-20 mil lang yung buhay, 'di ba? Sangkot na Oh, extrajudicial killing. Ang kinakampihan ba ninyo ay yung mga inusig ng dating Pangulo dahil sa kanilang pagkakasangkot sa droga? paulit-ulit sila diyan, mga bossing. Ano? Kakampi ka nung mga ano, nung mga adik. Hindi siya gano'n, hindi gano'n ang ibig naming sabihin. Ipatupad ng maayos yung batas, hindi yung, "O eto, suko na nga, gusto mo pa, eh, ipategi? Suko na nga, gusto mo pa manlaban?" Oh, hindi yun ang ayos, Marcoleta. INC po ba si Marcoleta? Yan ba kinakampihan mo, Marcoleta? Yung suko na yung isang tao, 'no, nakataas na ang kamay, ipasok niyo na lang po ako sa oblo, eh, baka sakali na kung mapasok ako sa oblo, mahatulan man ako, mabigyan man ako ng parol, makapagbagong buhay man ako para po doon sa mga maiiwan ko sa labas. Oh, anak ng tinapa si Marcoleta. Balik namin sa iyo tanong, Marcoleta, 'no, ikaw ba, yan ba ang sinusuportahan mo? Yung anti-life? Oh, hindi pro-life? Anti-life po yun, eh, yung gano'ng gawain ho. Yung suko na, gusto pang mabuhay, pagbabayaran niya naman sa oblo yung kanyang mga nagawa, pero hindi, tetigihin, bubuyuhin na manlaban para tigihin 'no. Eh, anti-life pala itong si Marcoleta, mga kababayan. O talagang nagpapasikat lamang kayo at ayaw ninyong bigyan ng daan ang may kinalaman sa droga? Ikaw ang magpasikat kasi nasa 25 mahigit yung ano mo, kandidatura mo. Ikaw ang magpasikat. Ano? Eh, wala, eh. Mali yung tinatahak ho, mga kababayan, eh. Oh, yun ang ibabalik natin sa kanila ngayon, mga kababayan. Sinasabi nila ho sa atin, "Kayo, sinusuportahan ninyo yung mga adik, sinusuportahan niyo yung mga ganito." Ibalik natin sa kanila, kayo sumusuporta doon sa mga anti-life. Ano ho, kayo sumusuporta doon sa mga kumikitil ng tao kahit hindi naman sangkot sa droga. Kumikitil ng tao kahit nagmamakaawa na ikulong sila. Dun nila pagbayaran yung kasalanan nila. Oh, 'di ba, mga bossing? Sabi ni Pilo sa putasyo, "Muntik ng sabunutan ni Paduano, 'yan para tanggalin ang wig." Alam niyo ho, kung hindi po BO-BO yung mga DDS, sinasabi nila, "Paduano, akala mo ba makakabalik ka pa diyan sa Congress? Akala mo ba iboboto ka pa ng tao diyan para makabalik sa Congress? Hindi ho marunong etong mga ito, eh, mapapakamot ka sa ulo, eh. Bakit 'to? Eh, hindi naman talaga babalik ng Congress si Paduano, eh." Hindi hindi naman ho tumakbo, eh, sa 2025 election, eh. O kundi naman, mga siraan tuktok nitong mga DDS. Anyway, dumako na po tayo dito sa main topic natin, mga kababayan.